Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating talakayan ngayong umaga, January 3, 2025. Manigong bagong taon po sa ating lahat. Ito po yung Kabayan Mondatol sa ating maliit pong YouTube channel. At tayo po muna ay babati sa ating mga katropa pips na senior sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas at sa aking lalawigan sa Nueva Ecija, sa aking bayan sa Nueva Ecija. At syempre po, babatiin ko na rin ang Senior Citizen Party List. United Citizen Party List yata itong tinatakbo ng ating kaibigan, si Congressman Mila Magsaysay. Ayan. At syempre po, dalawang issue lang ang aking babanggitin ngayon at hindi naman tayo magtatagal. At tulad ng dati ay naglalabas lang po tayo ng ating YouTube usapan. Ika nga, pag talagang mabigat at malaki yung issue. Unang issue po, tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos as members ng National Security Council, si Vice President Inday Sara at ang mga dating nabubuhay pang presidente ng Pilipinas. Ang dating presidente po si Gloria Macapagal, si Digong Duterte. Ayan, yan ang at si Era Estrada, tatlo na lang pala silang buhay na presidente. Yun po dati, mga member ng National Security Council. Under the current president leadership. Sabi nga ng mga kaibigan ko sa Malacanang pa, mga kaibigan pa tayo dyan Alam niyo na, matagal tayong naging sports writer, reporter sa Pilipinas before coming here sa Toronto, Canada. 1986 pa tayo nag-start. Well, sabi nga niya, may bagong patakaran na. Unang-una, bakit kako tinanggal si Sara? Bakit naman hindi tatanggalin? Naging threat nga. Sabi rin, papapatay mo ang presidente, ang first lady at ang speaker of the house. Pag may nangyari sa kanya, hindi salita yun ng mga kasapi o member ng National Security Council ng isang bansa. Pilipinas pa nga. Ika nga. Well, yun po ang mabigat. Sabi nga ng mga Duterte, pinupolitika siya. Silang magamaunang namulitika Tsaka nakakita si dating presidente Digong Duterte, saka nakakita, member ka ng Security Council. Kung tawagin mo si Presidente Bongbong, bangag, adik. Naknan dragon marin sendang, ika nga natin. Meron bang ganun dating Pangulo kayo ng Pilipinas, sisiraan mo? Under ka sa kanya sa National Security Council ng Pinas. Bakit may sasali pa? O tinanggal na. Dapat lang, noon pa nga yan So wala na po sila ngayon, mag-amang Duterte, dating Presidente Digong Duterte, Vice President Sara Duterte, dating Presidente, nadami nga si Erap at saka si GMA, natanggal din tuloy as members ng National Security Council ng Pilipinas. Effective po nga rin na yan ngayong araw na to. So, wag na po nating asahan pang attend. Nagtataka nga si Sari, bakit daw siya hindi pinadadala ng member or rather ng invitation sa meeting ng National Security Council noon pa. Noon pa naman pailalim kung tumira yan si Sara Duterte kay Bongbong O may ginagawa ba si Amy Marcos? Si Manang Amy Marcos. Wala. Pinagtatanggol pa nga niya ang Duterte pagbanat sa kapatid niya. Yun po ating sinasabi. O kaya ngayon nalalaglag sa survey sa senatorial list ng top 12 itong si Manang
army sapagkat bubwisit, nasosora na rin ng mga loyalista sa kanya. So, kahit anong gawin ni Amy ngayon sa kanyang pagpupunyagi, ika nga natin ng Abay Mario Cruz ako, na pinsang buo ni Kasin, Willie Revillame na number 8 sa top 12 sa survey. Marami nagsasabi, hinulaan pa, matatalo raw. Huwag naman ganun. Tingnan muna natin, nasa sa top 12 nga ng survey. Sasabihin ni isang babaeng manghuhula, matatalo raw. Si Willie Revillame, maraming pera gagastusin. Maraming tinutulungan si Willie Revillame. Hindi kamukha ng maraming senador na aanga-anga lang dyan sa Senado. Nung araw, paborito ko si Leon Guerrero. Pero nung maging senador, ano ba ang nilabas niyan? Ano ba ang nagawang batas? Wala eh. Binoboto niya dahil sikat eh. Dahil lumalabas dun sa ang probinsyano nun, o ngayon sa Antanggol, o sa Batang Quiapo, wag na yan. Wala namang ginagawa yan eh. Sayang lang yung daan-daang milyong kinikita niyan. Wag na. Anyway, nasa sa inyo yun eh. Tapos magrereklamo kayo sa gobyerno, sa Senado, sa mga senador. Walang ginagawa para sa baya. Binoboto niyo walang kwentang senador eh. Mga artista magagaling yan eh. Bong Revilla magaling yan eh. Hindi ko naman dikit yan. Pero sinasabi ko marami nagawa yan. Jingo Estrada marami nagawa. Kaya binoboto pa rin ng tao. Uma-action eh. Maraming pinafile ng mga bills at nagiging batas. Sino bang mga nandyan pang hindi na dapat tiluklok? Bato. Hinangaan ko nung tumakbo yan eh. Noong 2019 ba yun? Nung tumakbo yan? Sila ni Bongo? Ngayon, ibabalik niyo pa ba yung mga yan? Wala eh. Pag hindi kayo sumuporta, kahit na kayo mga kalaban ng nakaupong administrasyon, di gumawa kayo ng batas, pero yung sisiraan at puro sira ang ginagawa nyo sa presidente at administrasyon. Anong klase kayong mga senador o congressman pa rin? Itong si Marcoleta, kaibigan ng nasira kong congressman na si June Datol ng senior citizen eh. Dati yun nga, na-meet ko pa nga yan eh. Pero ngayon, bumabaliktad na. Ala naman rin nagawa eh. Panipolitika. Sinusuportahan ng Duterte, sinusuportahan si Inday at expense. Nasisiraan mo ang Pangulo. Gumawa muna kayo ng makabuluhang batas. Hindi ba mga katropa pips na senior citizen sa buong mundo? Alam nyo, senior citizen na kami. Ako, 71. Yung mga kaibigan natin, katropa pips sa Senior Citizens Community of the Philippines, marami yan. 1,000 na yung member niyan. United Senior Citizens sa Pilipinas. Coalition of Senior Citizens Association. Yan po dito nga sa Canada. Senior Citizen of Ontario ba yan? Ginawa namin nila paring Ted Dano ng Forex na si Ted Dano ang presidente hanggang ngayon. Senior Citizen ng Markham, napakalakas na organisasyon yan dito. Wala lang ina-appoint itong mga kaibigan nating congressman na senior. Kaya mag-uusap kami ni Kong Mila magsaysay pag-uwi ko eh. Bago mag-eleksyon, nandyan si Mon Datol. Pag-uusapan natin yan. Consultant ng Senior Citizens for Abroad or sa International Senior Citizen Organization, na federation. Para kaming mga senior citizen dito, may nilalapitan para
ibigay sa inyo ang aming mga hindi lang naman mga nasa Pilipinas ang senior citizen eh. Sa buong mundo may mga Pilipinong senior, Amerika, Canada. Diyan po marami kami rito. Binibigyan nyo ba kami pansin? Hindi eh. Nung buhay yung kapatid ko, he was trying. Nabigyan ng pagkakataon ng mga dual citizens like senior citizens like us na iboto muli sa pwesto pag nasa Pilipinas. Pag bumalik doon, hindi pinaapurbahan sa Kongreso. Ayaw ninyo kaming ibalik eh. Kahit dual, bakit nyo kami binigyan ng pagkakataong bumoto? Ba't ayaw nyo kaming bigyan ng pagkakataong iboto kung gusto namin magserbisyo na uli sa aming pag-uwi sa Pilipinas? Yun lang po. Yun ang ating first issue ngayon na sasabihin ko. Tinanggal na si VP Sara na dapat lang sa National Security Council ng Pilipinas kasama yung dating presidente. Tatlo na lang pala sila. Si ERAP, si GMA at saka si Digong Duterte. Buti yun. Okay, ang last issue po, second issue, napaka-brutal, sa akin na anak ng dragon, Marin Sendang. Marin Sendang, bakit itong Daryl Yap tinitirang mga tulpo? Politika, simpleng-simple lang eh. Pumapasok sa top 5 si Tito Soto na tatakbong senador uli. Makababalikan, nasa top 5 lagi yan. At si Vico Soto, mayor ng Pasig, never yung tatalunin yung batang yan. Anak ni Vic Soto, tapos maglalabas ngayon ng teaser ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma, yung Daryl Yap, na pinarinig na rin, pinakita na si Vic Soto ang nag-rape sa kanya. Sabi dun sa teaser ni Pepsi Paloma, Vic Soto binanggit. Nak ng dragon. Libelous yung teaser na yun. Kahit ano sabihin ng Daryl Yap na yan. At alam nyo ba kung sino Daryl Yap? Ayon sa isa aking kaibigan na dating nasa PR department ng Jaime Marcos, yung Daryl Yap, pinapakinggan ni Jaime Marcos umano sa kanyang mga desisyon. Hindi yun ang director, batang director ng Made in Malacanang na kung saan siniraan si Bongbong Marcos eh. Hindi ba sinabi ron ng presidente? Wala kang ginagawa kundi mga party-party lang. Nak ng dragon. Yung pala desisyon yung ni Daryl Yap. Ito naman si Jaime, wala namang ginagawa. Ngayon, bakit ang tinitiran nyo ang Soto? Yari ka ngayon. Pag inihabla ka, kahit sabihin mo sa pelikula mo, sa bandang huli, clear yung Soto, nagawa mo na eh. Nasiraan na. Ang mga tao hindi na maniniwala. Saka may batas sa Pilipinas. Alam ba nun Daryl Yap yan? Na 20 years lang ang time-lapse para ihabla mo ang isang tao. More than 40 years na yon. 1982 yung rape na nagawa eh. 2025 na ngayon. At saka may inilabas na yung Coca Nicolas nung last year. Tatandaan ko pa yun eh. January rin, mag-iisang taon na. Na yung ginawang paghahablaw ni Pepsi Paloma ay gimmick lang nila, pati yung nasirang handler nila, manager, si Kuya Ray de la Cruz. Si Coca Nicolas, magkakasama mga beauties yan eh. Soft drink beauties, kaya alam niya, kaya nagsalita na siya. At sabi pa ni Daryl sa kanya nilabas, may ebidensya at may tao magpapatotoo. Kahit anong sabihin mo, talagang political con lang yan eh. Propaganda ginawa mo. Dahil yung boss mo, si Manang Jaime, ay bumabagsak sa rating, baka matalo. Kaya kailangan siraan nyo ang Soto, pati ang
Anyway, ayokong magsalita kay Erwin Tulfo at sa mga Tulfo, lalo yung kaso ni Erwin. Pag-uusapan natin yung kay Erwin, mabigat yung kay Erwin Tulfo. Bukas, sa susunod kong vlog, pag-uusapan natin si Congressman Erwin Tulfo. Ako hindi ko natatawagin congressman yan eh. Ha? Mabigat yung kaso niya. Anyway, yan po ang ating issue ngayon. Dalawa, tinanggal si VP Sara, tatlong presidente sa National Security Council ni Presidente Bongbong Marcos na dapat nung pagginawa. At syempre, very libelous yung inilabas ni Daryl Yap sa teaser ng The Rapist o Pepsi Paloma. Binanggit kasi si Vic Soto. Well, sana po mga katropa pips at mga kababayan na sumusubaybay sa ating maliit na YouTube. Sana po tulungan naman nyo yung maliliit na YouTube content maker like us. Na kahit papano nakapagbibigay po tayo ng paliwanag o opinion sa mga issue ng ating bansa. Ito po yung Kabayan Mondatol, Manigong 2025 po sa ating lahat.